Purihin po ang Panginoon at ang ating pong pag-aaralan ngayon ay itutuloy natin ang ating pong aralin. Ano po? Ano po ba yung aralin natin? Yan. In God we trust. Sa Diyos ay dapat tayong magtiwala. Sino po ba nagtitiwala sa Diyos? No? Higit sa lahat na kung meron kang pagtitiwalaan, yun ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Sapagkat anything na meron tayo sa buhay natin, ang Diyos lang nakakaalam. Imaginin mo kung gaanong kalaki ng kapangyarihan ng Diyos that even the count of your hair, God knows it. Ano? Bakit ba pagka mga buhok ang napapag-usapan, may mga tinitingnan kayo? Na? Di ba? So, sinong tao or machine, sinong tao or equipment or machine ang kayang magbilang ng buhok? Wala. But God, alam mo, isang magandang bagay na, nasa langit ka na, dumating ka na, no? Lord, ilan ba ang bilang ng buhok ko? Kasi alam niya yun eh. Hindi ba? Alam niyo po, ang Bible po, ay isang napakagandang libro na kung saan ay pwede kang ma-excite na pagdating mo sa langit, ang dami mong itatanong kay Lord. Hindi po ba? Kaya na nga lang sabi ng Bible, kahit na ang bilang ng iyong buhok ay alam ng Diyos. Hindi pwedeng may tanong kay Lord, ilang kaya ang buhok ko? Ilang kayang trilyon o ano pa bang mas quadrillion, no? Ang count ng aking buhok. Mas naman tingin sa akin ni Brother Orlan. Libo pa naman yan. So, even your life, alam ng Diyos. So, kaya kung meron kang pagtitiwalaan, hindi yung katabi mo. Kung hindi, si God. Amen? Kasi, tayong mga tao, may limitation tayo. No? Lahat ng meron tayo ay may limitation tayo. Kahit pag gaano kabait ang tao, sasabihin nila, kahit pag gaano kabait ang tao, marunong pa rin niyang magalit. Pag sabi, huwag mo kong sasagarin, di ba ha? Di ba yung ganun? Di ba ganun? Huwag mo kong sasagarin. No? So, but God, He is unlimited God in everything. Wala siyang kota. No? 'Di ba tayo pag kumukota ka na ha? 'Di ba? Ngayon si Lord walang kota. Si Lord continuous. Ano po? Amen. Kaya in God we trust. Sabi ko nga po sa inyo, ito madalas nating makita sa mga sasakyan. No? Sa tingin nyo, yung bang kayang mga sasakyan na may mga nakalagay na to, they know God? Di ba? Alam nyo po, kung tayo'y nagtitiwala sa Diyos, dapat kilala natin ang Diyos. Kay Baynarian pa. Ano? Alam nyo, yung pagtugtog, yung sa song lead, kaya rin yan ng hindi sumasampalataya eh. Kahit nga mga adik nakakapag-drums eh. Diba? May mga adik nga mas magaling pang mag-lead guitar eh. Ano? But the question is, even though they so skillful or talented, but the difference is, do you think they know God? Kasi makakapag-isip ka eh. Ikaw, ilagay mo sa sarili mo, do you think that you know God? Gaano mo ba kakilala ang Diyos? Hindi po ba? Ako, kahit ako'y pastor na, pwede ko pa rin sabihin na hindi pa talaga 100% kilala ko ang Diyos. Kasi may mga bagay pa siyang
inire-reveal na until now, ay hindi ko alam. Ano? Kaya ang pagkilala sa Diyos ay continuous. Hindi ka pwedeng tumigil na born again ka. Hindi ka pwedeng tumigil na nakilala mo ang Panginoon doon, tapos ka na doon. Na, ay, okay na. Kilala ko na si Lord. No! Ang pagkilala sa Diyos ay patuloy. Hindi po ba? Habang binibigyan ka ni Lord ng buhay, makinig ka. Habang binibigyan ka ni Lord ng buhay, binibigyan ka ni Lord ng opportunity na hiramin yung buhay na yan, dapat tinutuklas mo kung gaano ang pag-ibig, ang kapangyarihan, ang kalakasan ng Diyos na ibinibigay niya sa iyo. Hindi po ba? Dahil in God we trust. Pero most of the time, aminin man natin hindi, sometimes nahuhuli pa si God. Pag wala ka ng resources, saka ka pa lamang tatakbo kay Lord. Pag may resources ka pa, kaya pa yan. May ipon pa tayo. Kaya pa yan. Nandiyan pa si Kumare. Kaya pa yan. Nandiyan pa si Kuya Ruel. Ano? Kuya Ruel, baka pwede pa hiramin mo ko ng 1 million dyan. Oo. No? Tapos pag wala na, Lord, tulungan mo po ako. Ano? Saka natin makikilala si Lord. Dapat, everything happens in our life, especially troubles or problem, difficulties. Ang una lagi, si Lord ang tatakbuhan mo. Ano po? Sabi sa Proverbs, delight yourself unto God, and He will give you the desires of your heart. Naintindihan po natin? I-delight mo muna si Lord, at bago, ibibigay ni Lord ang kagustuhan ng puso mo. Hindi mo ba? Hindi, ang tao kasi, ang gusto, Lord, bigyan mo po ako ng bahay, bigyan mo po akong sasakyang maganda, SUV, truck. Lord, bigyan mo po ako ng magandang asawa o poging asawa. Lord, bigyan mo po ako ng... Ganun eh. If you delight yourself, inuuna mo si Lord, He will give you the desires of your heart. Amen po. Ako, alam ko, lahat tayo may panalangin pa. Lahat tayo mayroon pang, pwede nating sabihing ambisyon. No? Meron ka pang gustong mangyari sa buhay mo. Ano po? Meron ka pang minimithi. No? Kagaya ni sister kanina, no, nag-testimony, di ba? Sabi niya, yung asawa ko na doon sa ang anak ko na doon sa hiwa-hiwalay sila. So, what are the desires of her heart? Na sila'y magkasama-sama. Ganon din sila Kuya Ruel, sila Sister Pau. No? At unti-unting kinukonstruct ng Lord yung desire ng heart mo. Hindi niya pwedeng biglain. Alam niyo kung bakit? Sige, tanongin niyo kung bakit. Pag binigla ni Lord na napakadaling ibinigay sa iyo ang desires ng heart mo, hindi mo yun iba-values. Ano? Pagka ang desire mo, inunti-unti ni Lord, yung bang nakikita mo na gumagalaw ang Panginoon doon sa desires mo, sa prayer mo, iba-values mo yung bakit hindi mo madaling nakuha. Ano? Kaya keep on praying, keep on serving God, keep on loving God, at makikita mo yung desires ng puso mo, ibibigay ni Lord yan. Ipakikita ni Lord sa'yo, bibigyan kanya ng hope. Huwag kang mag-alala. Gumagalaw ako, gumagawa ako. Hindi mo man nakikita, gumagawa ako. Hindi mo man nararamdaman, gumagawa ako. Sabi ni Lord, Kaya keep on trusting God. Ano po? Amen. So,
Sa ating pong pagpapatuloy ay natakil natin doon that we have a two points na atin pong pinag-uusapan. Ano po? Yung number 1 is we are citizens of heaven. Yan. We are citizens of heaven. So, kagaya po kahapon, ako'y niloob ng Panginoon na maka-attend ng devotion ng worship team. Ang pinag-uusapan po doon that we are one of the topic doon ay we are ambassadors of God. Ambassador, alam natin na ang ambassador, sila ay representative ng bansa, ng leader ng bansa. Either prime minister or either president. Ano po? So, being an ambassador is not an easy task. Hindi easy 'yon. Alam niyo ba ng mga ambassador, they are required to wear their national costume always. Ano? Ang mga ambassador, makikita nyo, halimbawa, at Pilipinas, no? Kailangan nagsusuot ka ng barong Tagalog. Kasi yun ang national Tingnan yung mga ambassador ng Africa. Alam na alam mo. Pagka yung may mga leader summit or alam mo na taga-Africa yun. Bakit? Parang ibon. Ang daming kulay, Ang daming kulay. Kasi, inire-represent mo ang iyong bansa. Inire-represent mo ang iyong kultura. Inire-represent mo ang iyong pagka-Pilipino o pagka-African o pagka-Vietnamese or anything. Inire-represent mo. Kaya hindi mo dapat ginagaya ang iba. And same of us, we are ambassadors of Christ. You need to represent who God is. Amen po ba? So, kung ganon, dapat nakikita sa iyo ang Christ-likeness. Nariyan pa po ba kayo? Kasi ikaw ay ambassadors of Christ. So, tinakal pa doon at the verse 17 of, if I'm not mistaken, is 2 Corinthians 5. Verse 17, if any man in Christ, he is a new creation. Hindi ka pwede maging ambassadors of Christ nang hindi ka binago ni Lord. Nai-gets po natin? Kung ikay binago ni Lord, automatically, ambassador ka. Wow, sabi mo sa katabi mo, ambassador ka pala. Di ba? Di ba? Ang ambassador, ang kanyang sasakyan, saan man siyang bansa naroon, ang flag ng kanyang bansa ang nakalagay sa kanyang sasakyan. So, as a Christian, we need to know that we bring the banner of Christ in our life. The banner, it means a victory. Jehovah Nissi. Amen po ba? Amen. Kaya, saan ka man magpunta, hindi mo man dala-dala yung banner ng Pilipinas, pero dapat sa puso mo, sa buhay mo, dala mo ang banner ni Kristo. Amen. Pag may mga problema, may mga pagsubok, alam mo na kaya mong pagtagumpayan yan. Why? Because the Bible said, walang pagsubok na hindi mo kaya. By the way, lilinawin ko, si Lord hindi nagbibigay ng problema. Nagpapahintulot lang siya. Ano po? Kaya, sometimes, medyo i-correct lang natin ng konti, sometimes, may mga tao na nagsasabi na, Lord, salamat po sa mga problemang ibinigay mo. Hindi nagbibigay si Lord ng problema. Nagpapahintulot lang siya. Inaalaw lang niya, pero hindi siya nagbibigay. Sabi natin, mapagmahal ang Diyos, ba't ka bibigyan ng problema? Hindi po ba? Di ba, nung nangyari kay Job, si Lord ba nagbigay ng problema kay Job? Hindi, sino nagbigay? Si Satan.
Anong ginawa ni Lord? Inalaw lang niya. So it means, if God allows the problems and difficulties sa buhay natin, He is the one have a control. Ano? Kasi inalaw lang niya eh. Ano? Kung gusto niyong patigilin, tama na. Tigil yun. Hindi ba? Kasi pinahintulutan lang niya. Siya pa rin ang may authority. Amen. So, we are citizens of heaven. Ano po? Binasa na po natin yan. Ano po? Sige, jump na po tayo ng konti. Ano po? Yan. So, we are Christian first and Filipino citizen second. Alam natin yan. Or kung ikaw man ay Canadian citizen, you are Christian first and Canadian citizen second. Alin ang mas mataas? Yung pagiging Kristiyano mo kaysa yung citizen mo, yung status mo kung saan kang bansa naroon. So it means, ang nire-represent mo ay ang pagiging Kristiyano mo, hindi ang pagiging Canadian mo. Amen? Hindi yung pagdating ka, o kaya Filipino citizen ka, hindi yung pagdating mo sa Pilipinas, pa-English ka. Oh, you know what? It's so hot here. Oh my goodness. Ano sabi ko? You are a Christian first. Dapat pagdating mo sa Pilipinas, praise God, salamat Panginoon, ibinalik mo ko sa bansang ito. Ganon, hindi yung, oh my goodness, I want to go back to Canada. Oh. What's that? Inaalo ka ng mga pinsan mo ng, kain ka ng isaw. What's that? Ew. I don't like that. Hindi pwedeng ganon. Tandaan mo, ang citizenship mo ay Kristiyano ka. Huwag kang Marte, sabi mo sa katabi mo. Hindi ba? Ha? Ang ipakikita mo kung sino ang iyong nire-represent. Ang nire-represent mo si Kristo, yun dapat ang makita sa'yo. Hindi po ba? Ay nakita mo, nagtitinda lang ng taho, English-Englishin mo pa. Oh, what's that? Oh, gusto mo, ipapa-explain mo pa kung ano yung taho. Ikaw na may kumakain na nung dati. Hindi po ba? Nagigets nyo po? You are a Christian first and you are Filipino second. Even though you are Canadian passport, but you still your blood is Filipino. No? Saan ka man tinggang anggulo, Pilipino ka pa rin. Kaya wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Kasi Pilipino ka. Amen? Nagkapera ka lang, pupunta ka na kay Belo. Pagdating mo sa langit, delikado ka. Pag tiningnan yung picture mo at yung itsura mo, parang hindi naman ikaw ito. Hindi, ako po yan. Hindi. Iba ka. Ako po yan. Binikibelo lang po ako. Ano? Amen? Be proud to your Creator. Kaya kung anong itsura mo, yan yung pagkaka-create sa'yo ni Lord. Praise God. No? Huwag kang mahihiya. Amen? A citizen of heaven, our primary assignment is eternal, not temporal. Saan mang area ng buhay mo, dapat lagi mong naiisip na ikaw ay temporary lang dito. You're just passing by in this world. Dumadaan ka lang dito, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, dumadaan lang tayo. Na? Huwag kayong tumambay. Ano? Kasi pag ikay tumambay, anong ibig sabihin? Pag tumambay ka, magkakaroon ka ng desire ng marami sa mundong ito, na yon ang magiging hindrance para umabante ang buhay mo bilang Kristiyano.
Kasi mahirap nang umalis pag marami ka ng bagahe. Hindi po ba? Ano mga Pilipino. Pilipino lang yata at saka Indiano ang nakita ko na pag naalis sa airport, sangkatutak ang bagahe. Nakapagpadala na ng 4 na kahon na una. Pagdating pa sa airport, hindi magkaintindihang bubus-busin pa ang at hindi. Talagang kahit isang guhit lamang makasobra, tuwan-tuwa na. Ay may nakapagpadala na ng 4 na kahon. Ang hirap magbiyahe ng maraming bagahe. Hindi po ba? Sabi ko nga, kailan kaya ako babiyahe nang andala ko lang yung yung bang para ka lang piloto o kay mga stewardess, ganun lang, yung hila-hila mo lang ay ganun. Hindi, naku po, ang Pilipino. Hoy, tabi kayo dyan. Diba? Hindi ba? Hindi na makita yung dadaanan. Sa dami ng dala. Hindi naman po masama yun dahil yun ay kultura natin. Dahil yung mga dala-dala mo, mabuti kung yung dala-dala mo ay pasalubong mo. Ay baka yun ay pagdating mo sa kailangan madaling araw tayo dadating para walang mga tao. Dahil delikado ang mga dala-dala. So, nakita nyo? Pag walang bagahe, madaling lumakad. Anong ibig ko sabihin? Sa mundong to, light lang. Pagka ikaw ay, kagaya ng mga napapanood natin sa Facebook, sa YouTube na billion-billion ang yung mga mahirap umalis yun. Hindi po ba? May aeroplano ka, may barko ka, mayroon kang 4 na pong sasakyan, mayroon ka, ang dami. Mahirap iwanan yun. Pero praise God, meron lang tayong isa, walang hanggang buhay. Sapat na yun. Para tayo ay mag-move on papunta sa ating tagapagligtas. Po? Alam nyo, eternal is not temporary. Eternal is eternal. But our life here on earth is temporary. Kaya, kung yung makapagpapasaya sa Diyos mo, kung yung makapagpapasaya sa Creator mo, yun na lang dapat lagi ang iniisip mo. Kaya love one another. Kasi pag love one another, yun ang nakapagpapasaya kay Christ. Amen po ba? Pwede ba magsabi ka sa 3 taong, I love you? Amen. So, let us take a look about the life of Daniel. Tingnan natin kung paano natin makikita ang pagiging citizens of heaven sa buhay ni Daniel. Di po ba? Sabi diyan, during the 3rd year of King Jehoiakim, reign of Judah, ayan, binasa ko na po ito sa inyo, pero gusto ko lang reviewin. King Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave him victory over King Jehoiakim. Tingnan nyo, di ba sabi ko sa inyo? Inalaw ng Lord na manalo si King Nebuchadnezzar kay King Jehoiakim of Judah and permitted him to take some of the sacred object from the temple of God. Imagine niyo kalaban yan Kalaban. Pero pinahintulutan ni God na manalo ang kalaban. Bakit? Kasi may plano siya. Amen. So, Nebuchadnezzar took them back to the land of Babylon and placed them in the treasure house of his God. Then the king ordered Aspinas, his chief of staff, to bring to the palace some of the young men of Judah royal family
and other noble families who had been brought to Babylon as captives. Select only strong, healthy, and good-looking young men, he said. No? Delikado pala mga pogi, ano? Kaya magtago na tayo, no? Delikado pala mga pogi. Kasi, huhulihin ka, kukuhanin ka. Ano? So, yun yung qualification. Ano pa? Make sure they are well-versed in every branch of learning. Matalino na, pogi pa, matalino pa. No? Ha? Anong gagawin sa kanila? Gagawin lang silang servant. Pero ganito ang qualification. Kawawa naman yung pangit na hindi masyadong matalino. Ano? Ipakakain lang sa leon yun. Kawawa naman. Ano? Amen na mga pogi. Amen. No? Amen daw kasi natatakot siya pakain sa leon. Tama, no? Dapat ikaw sa sarili mo, convince ka na pogi ka. Kasi kung ikaw sa sarili mo, hindi mo matanggap na pogi ka, sino pang tatanggap sa iyo? Diba? Hindi ba? Amen. So, are gifted with knowledge. Biruin mo ha, ang tindi ng qualification. Kailangan matalino, kailangan marunong, and good judgment, and suited to serve in the royal palace. Gagawin lang silang mga alila, ang tindi pa ng qualification. Parang sa atin lang, mag-a-apply kang janitor with pleasing personality. Diba? Diba yung mga requirements? Makita mo doon, pagpasok mo doon sa SM, hiring, janitor. One of the qualification is with pleasing personality. Bakit kailangan pa janitor? Maganda, pogi ka. Bakit kailangan pa? Magaganon ka lang naman no? Dapat, dito sa Canada, may ganun din no? Dito walang qualification no? With a good smell. Di ba? Ang dami daw baksak. Ano? Alam nyo mga kapatid, no? One time nihatid ko sila isa sa trabaho niya sa Wendy's. Ano? Nagpagas po ako doon sa co-op. No? Nagpagas ako doon sa co-op. Ayaw gumana nung card ko doon sa pump. So, nagpasok ako sa loob. Pagpasok ko sa loob, maganda naman siya. No? Kaya lang, what do you want? Pag-angat na ganun oh! No, pero I love her. No, kasi wala tayong pipiliin no? Mahal natin sila, pero wala tayong magagawa Hindi sila kainsan no? Pagkainsan na sila, ayos na. No? So, train these young men in language and literature of Babylon. Imaginein mo one of the worst barrier ng mga tao, language. Ano? Language. Pag hindi kayo magkaintindihan, magmumustrahan kayo, pag nag-sign language kayo, pag minsan, mali ang pag-intindi nung Kaya, kailangang i-train sila sa Babylon language. Kailangan silang i-train sa literature ng Babylon. Bakit? Para sila ay fitted doon sa pagsiserve saan? Sa royal family. Ano? Alam nyo, Babylon is look like the world. Yung mundo natin ngayon. Pag tiningnan mo yung ating mga binasa, yan ang mga qualification ng mundo. Ang gusto ng mundo, dapat ikay maganda. Ang gusto ng mundo, dapat matalino ka. Ang gusto ng mundo, pag kumanta ka, Regine Velasquez ka. Ano?
Pero si Lord, hindi siya naghahanap ng napakaganda mong kumanta. Ang hinahanap ni Lord, ang puso mo'y bukas sa pagpupurit, pagsamba sa Kanya. Ano? Kaya marami yung kahit sa loob ng church, marami pa rin taga-Babylon. Pag sumalto-salto ang kanta dito, pag pumiyok-piyok at sala ang timing at sala naman ang timing. Bakit ba naging worship leader yan? Sala namang pasok. Sintonado naman. Babylon ka! Hindi ka citizens of heaven. Kasi yan ang word. Ang titingnan ng Diyos ay yung puso mo na handang paggamit, handang kahit paanong boses mo, pero na pagagamit ka kay Lord, approve ka kay Lord. Amen? Kasi laging ang tinitingnan ni Lord yung motibo ng puso mo. Kung hindi ka makapag-worship dahil sintonado ang worship leader, Babylon ka. Amen? Ay baka pag dinala kayo sa Mindanao, lalo na kayong hindi makapag-worship doon. Ha? Pa-rejoice, rejoice, pa-rejoice, rejoice. Ay akala mo'y commercial eh. Ang kanta eh. Oh, pa-rejoice, rejoice! Ang titigas. Ay baka sabihin mo, ano ba naman itong mga to? Ay, pwede mo bang sabihin na rejected kay Lord yon? Hindi, kinalulugdan ni Lord yon. Amen? Kaya mga kapatid, baguhin na natin ang puso natin. Ano? Kung may sintonado, praise God. Kasi bakit? Sa susunod, nakita mo, ang galing niya kumanta, praise the Lord, anointed na siya. Di ba? Di ba? Amen po ba? Huwag tayo maging Babylon. Amen? Language, binabago ng mundong ito kung ano ng lingwahe ang napadagdag sa diksyonary. Hindi po ba? Kaya kailangan, mga kapatid, ikaw ay citizens of heaven. Hindi ka citizens of Babylon. Amen? The king assigned them a daily ration of food and wine from his kitchen. Ha? Basahin natin, ha? They were to be trained for 3 years. And then, they would enter the royal service. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were 4 of the young men chosen from the tribe of Judah. The chief of staff renamed them with these Babylonian names. Ha? Ang mundo, ganyan din. Pinapalta ng pangalan ang mga tao. Nilalagyan ng tag. Ano po? Tingnan nyo ha. Si Daniel was called Belteshazzar. Si Hananiah was called Shadrach. Si Mishael, Meshach. Si Azariah, Abednego. Sabi ko sa inyo last week, itong mga pangalang ito, yung mga saksar agong yan, yan ay mga pangalan ng goddess ng Babylon. No? So, worldly scheme, change of language. No? Kaya iba na mga language mo. Pagdating mo sa Pilipinas, pa-English ka, oh, what? I don't like that. Pa-islang-islang ka. Tapos hindi naman maintindihan ng mga kausap mo. Lifestyle, no? Ayaw mo nang kumain ng pinakbet. Ayaw mo nang kumain ng mga inihaw. No? Ang gusto mo lang, ayaw mo nang kumain sa mga turo-turo. Ano? Kahit anong maabot mo dito sa Canada, pagbalik mo sa Pilipinas, intindihin mo, nakatungtong ka pa rin sa lupa. Na? Amen? And ano pa? Yung last name o yung tag mo, pinapaltan. Ano? Sabihin, ikaw masyado kang loner. Siguro, meron kang ganito, may sakit kang ganito. Ikaw, masyado kang malikot, nilalagyan ng mga tag. Ano? Hindi po dapat ganon. Dapat ang tag natin o last name natin ay, Christian. Amen? So, halimbawa, ikaw ay si Sean Perez Christian. Ano? Diba? Rosel Torres Christian. No? Pare-pareho yata ang tunog.
Perez, Torres. Di ba? Ha? Christian. Oh, biro mo yun? Tatlo? Hindi po ba? Matindi yun, ano? But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given them by the king. Bakit po? Bakit tumanggi si Daniel? Ayaw namin yan. Hindi namin kakainin yan. Kasi yun pong mga pagkain yun ay offer sa kanilang goddess. Ha? Inoffer yun. Alam natin na ang Israel ay meron silang mga, they are under the law. Ano? Noong mga panahong yun, bawal kumain ng dugo. Noong mga panahong yun, bawal kumain ng mga walang kaliskis. Marami silang ano. So, etong mga ibibigay ng chief of staff na to ay, ano sabi ni Daniel? Hindi. Si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan, although they are captured by the Babylons, bago pa lang sila umalis sa Judah, sila ay meron ng paninindigan na hindi tayo ay citizens of heaven, hindi tayo madadala ng Babylonian world. Amen po ba? Amen. Kaya kahit ikaw, nandun ka pa lang sa Pilipinas, dapat may paninindigan ka na pagdating ko sa Canada. Hindi ko i-apply ang Canadian way para sa pamilya ko. Ay pababayaan mo anong gagawa ng mga anak mo. Ay yung mga Canadian, anong ginagawa? Ha? Tapos binababayaan mo. Tapos paglaki, Lord, tulungan mo po ako. Bakit po ako nagkaganito mga anak ko? Hindi ko po masaway. Bakit po natakas siya? Bakit po nagdadala siya ng boyfriend niya sa bahay namin? Eh, hindi mo pinanindigan yung iyong pagiging citizens of heaven. Amen po ba? Kaya, etong mga to, pag tayo'y binigyan ng mga pagkain na inalay nila sa Diyos-Diyosan nila, hindi tayo kakain. Ano? So, tingnan pa po natin. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. Ano? Hindi kami kakain yan. Ano? Pero tingnan po natin. Now, God had given the chief of staff both respect and affection for Daniel. So, pinanindigan niya. Sabi niya, hindi kami kakain yan. Kasi inoffer niya sa Diyos-Diyusan nyo eh. Makukompromise kami. Ano? Dahil kami ay lingkod ng Diyos. Parang ganyan din tayo eh. Ngayon, uso ang party, Christmas party, ganyan. Alam nila na Kristiyano ka. Sa kumpanya nyo o sa school nyo. Alam nila na Kristiyano ka. Tetestingin ka ng demonyo dyan. Aabutan ka ng manager o supervisor mo. Yung parang hindi mo kayang hindian. Oh, kagaya nung kinasabi ko sa inyo, sa amin may ticket, di ba? Pag parte, bibigyan ko ng ticket. Hindi ko tinatanggap, tapos sabi nung kasama ko, kuhanin mo. Bigay mo sa akin. No? Eh, drinks yun eh. O, ngayon, naabutan ka. Nakatingin sa'yo lahat. Once na tinanggap mo yan, at ininom mo yan, sasabihin ng mga tao, oh, di naman pala solid to eh. Babylon din pala eh. Diba? You need to stand firm to your faith. Amen po. Ano? Dapat makita na ikaw ay citizens of heaven. Hindi ka makakompromise. Yan si Daniel, oh. Ha? Tapos, tingnan po natin. But the responded, I am afraid of my Lord, the King, who has ordered that you eat this food and wine. If you become pale, ano daw? Pag ikaw daw ay namutla, baka kayo'y mamutla. Pag hindi ko kayo binigyan ng ipinakakain sa inyo, and mamayat kayo. Compared to the other youths, your age, baka kayo'y maging kakaiba. Ha? Saan? Baka kayo'y maging kakaiba dun sa mga kasama nyo. Anong sabi dyan? I am afraid the king will be
will have me beheaded. Imagine mo, ako'y natatakot. Baka kayo mamutla, baka kayo mamayat. Pupugutan ako ng ulo ng aking king. Ano? Tingnan natin si Daniel. Tingnan po natin ha. Please test us for 10 days. Sabi ni Daniel, testingin nyo kami 10 araw. Ha? On a diet of vegetables and water, Daniel said, testingin nyo kami. Hindi namin kakainin yung mga binibigay nyong pagkain. Ang kakainin lang namin ay gulay at tubig, pero testingin nyo kami ng 10 araw. Kapatid, baka pwede man. Testingin natin si Lord. Ano? Paano? Yung business mo, isara mo ng Sunday. Testingin natin si Lord. Hindi po ba? Sa atin sa Pilipinas, bakit yung mga nagtitinda sa palengke hindi makasimba? Kasi pastor, Sunday maraming namamalengke. Madaming benta. Pero alam nyo, marami na nag-testify niyan. Isinara nila ang business nila ng Sunday. Yung Monday to Saturday, doble pa ang kinita nila kaysa nung dati na nagbubukas sila ng Sunday. Kaya pag may offer Sunday, testingin mo si Lord. Amen po ba? Parang wala na yatang naimik sa inyo Amen. Ha? Mag-overtime ka ng Sunday. Sayang. Double pay. Ano? Pero narinig ko, sabi sa salita ng Diyos testingin ko si Lord. Kaya, di ba sabi ni Lord sa Malakay 3:10, test me. No? Testingin ko si Lord. Lord, hindi ako mag-overtime ng Sunday. Sa'yo ako pupunta. Ibibigay ko ang buong linggo ko sa'yo. Ano? Tapos makikita mo, bigla na lang may lalabas, may lulutang sa bank account mo. Biglang may nagbigay ng hindi mo inaasahan. Alam niyo po, meron sana akong gustong i-testify Pero hindi akin yun Hindi akin testimony yun Basta, biglang palubog na. Later lang yun ngayon lang yun nangyari. Ngayon lang linggong to. Hindi niya na maintindihan ang kanyang gagawin kasi ang dami niya ng kailangang bayaran. Ibebenta na nga ang bahay para lang makabayad sa mga utang. Biglang may lumabas sa kanyang, bigla siyang tinawagan at biglang sinabi na, among the, we choose, blah, 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 blah. Ano po? Bigla siyang binigyan ng malaking pera. Bakit? Kasi faithful yung taong yun kay Lord Ha? Kahit yun ay puyat ng Sabado, walang tulog ng Sabado ng Linggo ng gabi, pero pagdating sa pagsimba, nasimba yun. Hindi niya pinagpapalit ang Sunday. So, nakita ni Lord, tinetesting niya si Lord. Sige, talagang faithful ka pala di eto. Amen po ba? Amen. Kaya pag overtime, linggo, testingin mo si Lord. Ang sabi diyan, nagpa-testing testingin mo. At the end of 10 days, yan mga kapatid natapos na yung 10 araw, see how we look compare to the other young men who are eating the king's food, then make your decision in light of water and what you see. Sabi niya, tingnan mo, pagkatapos ng 10 araw, tingnan mo kami. The attendant agreed to Daniel's suggestion and tested them for 10 days. And the end of 10 days, Daniel and his 3 friends look, healthier, and better nourished than the young men who had been eating the food assigned by the king. Nakita niyo yung paninindigan ni Daniel? Kasi alam niya, nakasama niya ang Diyos. Sa lahat ng gagawin niyang tindig, kasama ko si Lord. Kaya hindi pababayaan ni Lord na mapugutan ng ulo ang chief of staff dahil sa amin. Amen? Hindi siya papayag ng ganon. Kaya ipakikita ng Lord na iba ang Kristo, ang Diyos na nasa kanila si Yahweh,
kaysa sa Diyos ng Babylon. Ganon din tayo, mga kapatid. Amen po ba? We need to stand firm in our faith. Hindi yung natatalo ka ng hiya. Kapatid, ang hiya, the word hiya is pride. And the pride is, ito ang nuno ng kasalanan. Amen po ba? Kaya kailangan, talagang maninindigan ka sa pananampalataya mo. Hindi ko mo yan ay kahit pa sino magbigay sa'yo, basta't ito ay hindi makaka-pleasing unto God. Hindi ko sinasabing bastusin mo ang tao. Pero kahit sino pa magbigay sa'yo, dapat alam mo that you are a citizen of heaven. You are not a citizen of this world. Amen? Amen po ba? Amen. So after that, the attendant fed them only vegetable instead of food and wine provided by the others. Ibinukod sila. Bakit? Kasi dapat talaga silang mapabukod. Parang ikaw din. Pag ikaw'y nasa trabaho mo, dapat nakabukod ka. Hindi ka nagmumura, hindi ka nagko-complain. Kahit ano nangyayari, hindi mo inaaway ang mga katrabaho mo o ang iyong boss. Bakit? Citizens of heaven ka, hindi ka worldly. Amen? Nagigets po natin? Kahit awayin ka, di bala sila, awayin nyo ko. Sumbong ko kayo kay Lord mamaya. Tutuhudin ko kayo mamaya. Lord, yung pong mga, di ba, ganun si David. Panginoon, ubusin mo yung mga kaaway ko. Ganun si David manalangin eh. O di, wag mo namang ipanalangin, Lord, mga matay na yung kasama ko. Hindi naman ganun, Huwag naman ganun. Hindi kundi, Lord, bahala ka na po sa kanila. Baguhin mo po ang kanilang kaisipan para sa akin. Na hindi nila ako makita na ganun. Kundi ang makita nila, Panginoon, ay kung ako lang ay nagtatrabaho ng matapat. Amen po? God gave, ito maganda God gave these 4 young men an unusual aptitude. Di ba sila'y matatalino na? Pogi na sila. Sila'y well-known, well-versed na. Pero tingnan mo binigyan pa sila ni Lord ng ng bonus for understanding every aspect of literature and wisdom. Ang dali nilang natutunan ang language, ang dali nilang natutunan ang literature. Isa sa pinakamahirap mag-aral ang language ng iba. Ano po? Ako po'y 5 taong nagtrabaho na ang kasama ko'y puro Ilocano. Hindi po ako natuto. Wenga Road. Araw-araw na lamang, yun na lamang naririnig ko, ang usapan. Hindi ako natuto. Ang hirap. Pero nung ako'y nagpunta sa tribo, papunta-punta lang ako doon, hindi ako nag-stay ng matagal. Natuto ako kahit papano. Nagtrabaho ako sa Macau, natuto rin ako mag-Cantonese kahit papano. Ngayon, limot ko na. Pero ito, binigyan pa sila ni Lord ng karunungan. Kaya mga kapatid, bibigyan ka ni Lord ng karunungan. Sa lahat ng bagay. Bakit? Para hindi ka mapahamak. Amen? When the training period ordered by the king was completed, the chief of staff brought all the young men to King Nebuchadnezzar. The king talked with them, and no one impressed him as much as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the royal service. Promoted kaagad. Sila kaagad ang nadoon sa higher position as a servant. Why? Because they are a son of God. Amen. Kaya ikaw, pansinin mo, ikaw ba'y nagsimula ka sa trabaho mo, ikaw ay doon sa pinakamababa, di ba? Pero all of a sudden, mga ilang buwan lang, wala ka na doon. Medyo upgraded ka na. Hindi po ba? At ikaw lagi ay head, hindi ka tail. Amen po ba?
Ako, yung mga nakakausap ko sa inyo, di ba? Laging may favor si Lord sa inyo. Hindi po ba? Si Sister Juliana nga, di ba? Yung mga kanyang mga trabaho, iba yung tinitestimony niya dito. Praise God, ako'y ganito. Di ba? Bakit? Kasi mayroon kang, may Diyos ka eh. Amen? Kaya hindi ka laging kulelat. Kung nung elementary, row 4 ka, malapit pa sa basurahan, ngayon, nakakilala ka sa Diyos, row 1 ka na. Amen? Ganun yun. Whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, biruin mo ha, para maging huwis pa sila, no? Found them 10 times more capable. Hallelujah. Pwede palakpakan natin ang Panginoon dyan. Diba? Alam niyo po, in every area of our life, laging meron si Lord bonus sa'yo. Alam mo, kami nagkatrabaho ni Brother Fredo, no? Alam mo, ang galing magpintura niyan. Ha? Sabi ko sa'yo, yung pintura ng mga iba, lumuluha. Yung kanya, hindi. Ha? Ako po nagtrabaho, hindi ko po itinata sarili ko, nagtrabaho po ako sa Tim Hortons, Yung mga customer, sila yung nagsasabi na, who's your baker? Ay, makita na, ako pa rin yung nagtitil, Wow, look at your Boston cream. There's no tears. Bakit? Alam niyo kung paano ko na-perfect yung Boston cream na, kung paano yung pagkakabilog na gano'n ng chocolate ay bilog na bilog din gano'n? Bigla lang sinabi sa akin ni Lord, i-adjust mo yung yung pong mga fondant, may mga adjustment yon. Pero ang sasabihin sa'yo ng manager, huwag mo pakikialma yung adjustment. Pero nung ako'y na doon, parang ako'y manager na rin eh. So, pinakialaman ko yung mga adjustment, ganyan-ganyan. Na-perfect ko yung balance ng heat and ng fondant. Kasi kaya yung mga yun ay lumuluha kasi masyadong mainit. Bibigyan ka ni Lord ng wisdom. Kagaya si Sister Mavic, biruin mo, naka-video pa siya, may mga pag-ganun pang certimulat. Hindi certificate, certimulat. Di ba? May mga, now the employees of the month is Maribig. No. Hindi ba? Lagi kang ahead. Lagi kang angat. Why? Because you are a sons of God. And daughter of God. Kaya huwag kang lagi na ito lang ako. Mahina naman ako. Wala akong alam. No! Maaring wala kang alam, pero si Lord maraming alam at ibibigay ni Lord yung kaalaman niya sa'yo 10 times. Amen, 10 times, Hindi po ba? Kahit pa ikay ordinaryong sasabihin mo, ay nani lang po ako eh. Hindi mo ba alam na sa'yo nakasalalay ang paglaki ng mga anak nila? Ipinagkakatiwala sa'yo. Kaya pag lumaki ang mga anak nila maayos, loob nila sa'yo yan at utang na loob mo sa Diyos. Hindi po ba? Kaya wag mong titingnan na sarili mong mababa ka. Sapagkat ang tumawag sa iyo ay mas mataas sa pinakamataas. Amen. So, don't just make a point. Make a difference. Nagets po natin? Huwag ka manatiling ganun na lang. Make a difference. Dapat kakaiba ka. Ha? Lagi kang kakaiba. Lagi kang ahead sa kanila. Amen po. Kung late ang mga kasama mo, late ka rin. Na-county daw. Kung ang mga kasama may nagse-cellphone lamang habang si Brother Mario ay nagdadakot ng mga poops, make a difference. Lagi mong ba't ito, iba to? Bakit to wala nang nakakakita. Si trabaho ko pa ng trabaho. Siyempre, yung boss natin, hindi ako nakikita, pero si Lord nakikita ako. At ang aking employer ay si Lord. Kaya dapat maging faithful ako sa Kanya. Amen? Make a difference. Hindi po ba? Tingnan po natin ha. Kilala niyo po ba yung dalawang yan? Si Neil MacDonald. MacDonald.
Ito po, kadalasan kontrabida to eh. Ano? Di ba, kilala niyo yan? Kadalasan kontrabida yan. At siyempre, kilala niyo naman si Denzel Washington. Yan po dalawang kaibigan kong yan. Yan po dalawang yan, parehong Kristiyano. Kaya kapatid ko yan eh. Christian yan dalawang yan eh. Ano? So, itong dalawang to, nung sila nagsisimula pa lamang sa showbiz, sabi na sila, na kami, sabi ni Neil, hindi ako gaganap ng ang role ay bading. Hindi ako gaganap ng merong bed scene. Ano? Kasi ayokong madusta ang pangalan ni Kristo sa buhay ko. Kaya tinanggal siya sa isang TV series. Si Denzel Washington, action star yan, di ba? Di ba kadalasan basta't action star? May bed scene yun. Kasi para ipakitang macho, matapang. Ano? Maraming babae pagdating sa mga pelikula. Pero wala kang makikitang pelikula ni Denzel Washington na nakikipag-lovemaking siya o meron siyang love scene. Wala. Bakit? Kasi pinanindigan niya yon na hindi siya makikipag-love scene sa pelikula. Dahil sila ay Kristiyano. Nung una, mahina ang kanilang walang kumukuha sa kanila kasi nga, kailangan may ganun eh. Although magagaling sila. Pero ngayon, alam nyo ngayon, kahit pa i-search nyo, they are one of the top, pinakamahal ang talent fee sa Hollywood. Walang kissing scene, walang bading, walang bed scene, pero nananatili silang top sa kanilang pay, sa talent pay. Why? Because they stand for their faith. Amen? Kaya mga kapatid, tatakutin ka ng sanlibutan, kagaya ng ginawa ng demonyo kay Kristo. Sige, gutom ka na, di ba? 40 days ka nang hindi nakain, di ba? Gutom na gutom ka na, di ba? Oh, sige. Gawin mong tinapay. Meron pang isa pala. Meron pang isa. Eto, mas matindi to. Oh. Ano? Oh. Meron pa isa. Oh. Alam nyo yan? Yang mamang yan. Nag-apply ng trabaho yan. Hindi ho ako pwedeng magkaroon ng schedule ng Saturday, Sunday. Hindi ho ako pwede. Ngayon, kung hindi nyo ibibigay sa akin ng schedule na to, hindi ko tatanggapin yung trabaho yan. Kasi ang Sunday ay para kay Lord. Tinindigan ng mamang yan yung kanyang pananampalataya. Amen? Ano nangyari? Binigyan siya ni Lord ng mas magandang trabaho, pasasakyan pa, pagasolina pa. Oh, hindi po ba? Kasi lagi mo lang tetestingin si Lord. Lagi mo lang titindigan ang pananampalataya mo at ibibigay ni Lord. Kasi magiging sinungaling ang Matthew 6:33 pag hindi mo tinindigan ang pananampalataya mo na ang lahat ng bagay ay ibibigay niya sa iyo basta't unahin mo si Kristo. Amen? Amen? Kaya, we are Igalisin na nga natin doon. Masyado kinikilig si Pulit eh. Yan. So, kaya mga kapatid, Mga kapatid, si Daniel, si Shadrach, si Meshach, and Abednego, tinindigan nila yung faith nila. At kung babasahin mo ang whole story nila, kahit pa sila ililagay si Daniel sa leon, hindi niya tinanggal, hindi niya inalis ang pananampalataya niya, kahit yung tatlo'y inilagay sa oven, nilitsyon, hindi naman nalitsyon, ni buhok nga at balahibo nila, hindi nasunog. Pero yung naghagis sa kanila, nasunog. Bakit? Bakit sila niligtas? Because of their faith. Amen. We are choosing honor. Number 2.
Amen. So, basahin po natin si Peter naman, ano? Live such good lives among the pagans that though they accuse you or of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God of the day of the visit us. Ano? Yung pagans po, yan yung mga, ito, sa libutan na naman. Ano? Mga pagano. Ano po? So, tuloy natin pagbasa. Submit yourself for the Lord's sake to every human authority. Amen po ba tayo dyan? Submit yourself to the Lord's sake. Alang-alang sa Diyos. Mag-submit ka daw saan? Sa mga human authority. Sa mga pulis. Human authority yon. Sa government. Whether to the emperor as the supreme authority. Ano? Kaya hindi tayo mga kapatid, ano? Sorry to say, nakikita po natin sa news, ano? Yung mga student permit, nagrarally dun sa Ontario. Hindi po ba? Bakit daw sila ay oo at ganon? Eh paano ba naman na hindi sila pauuwiin? Nag-enroll sila, nagpunta sila sa Canada as a student. Hindi naman napasok. At bakit? Nagtatrabaho sa mga kamag-anak nilang mekos-mekos. Ganun ang ginagawa. So, ibig sabihin, if you're a student, you need to be a student. Binigyan ka pa rin ng government ng ilang oras para magtrabaho, doon ka lang pwedeng magtrabaho. Pero yung ginawa ng iba, hindi talaga napasok, nagtatrabaho. At tapos ngayon, ang pauuwiin, nagwewelga. We need to submit the authority for God's sake. Amen? Kaya pagka ikaw may violation, huwag ka nang magreklamo, aawain mo pa yung pulis. Alam mo sa ating kawawa, yung mga enforcer, palibasa walang baril yung mga yun, no? Sinasapak ng mga babae. Nakita mo yung babae dati, sabu-sabu na, aba? Kita mo, may violation ka, wala ka palang lisensya, nagnamaneho ka, tapos nagkaroon ka ng violation, ikaw pa matapang? Hindi dapat ganon. Amen? Or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and commend those who do right. Now, babalansin po natin. Eh, pastor, paano ba kayo magsasubmit? Napaka-corrupt naman ng government. No? Balansin po natin. Ay nasabi, who are sent by him, yung him dyan, capital letter, to punish those who do wrong and commend those who do right. For it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. Ito po. Ang sabi dyan, yung mga gumagawa ng tama. Sa palagay niyo po ba, yung abortion ay tama? But even here in Canada, abortion is legal. Hindi po ba? Di ba? Sabihin, tinest ang buti, hindi ako tinetest In ultrasound yung tiyan. Nako, yung magiging anak mo may yun na yun. May diferensya. Kaya yan ay dapat papipirmahin ka ng waiver na ipalaglag mo na yan. Walang karapatan ang tao na kumitil ng buhay ng bata. Sa palagay mo, yun, yung abortion ba ay makadiyos ba yun? Hindi. Hindi ba? Maraming mga batas na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, pagka ganon, halimbawa, kagaya po sa States, yun sa inyo, no? Kasi ako, taga-Canada ako Kayo taga-States. Meron po doon nagpagawa ng cake. Ano po siya? LGBT po siya. Nagpagawa siya ng cake sa isang baker na yung cake na pinagawa niya, penis. Alam niyo na yun, yung ari ng lalaki. Yung baker ay Kristiyano.
tinanggihan niya, hindi niya ginawa. Alam niyo nangyari sa Baker? Pinakulong. Oh, hindi bali na siya makulong, basta tindigan niya ang kanyang pananampalataya, hindi ko gagawin yan. Hindi yan maka-Diyos. Hindi po ba? So, ibig sabihin, pag may pinagagawa sa iyo, no, okay, we submit. We submit the authority. Ha? Pero pag mako-compromise na talaga yung ano mo, kagaya po ako, halimbawa, ako, license ako magkasal. Pero kung may magpapakasal sa akin, 2 babae o 2 lalaki, ako ito, stand ko to. Kahit tanggalan niyo ako ng license, hindi ko po yung ikakasal. Bakit? You are tolerating a demonic act. Ano po? Kaya mga kapatid, no? Pero, nire-respeto ko yung posisyon, halimbawa, president. Halimbawa po ako, hindi ko nagugustuhan yung mga nangyayari sa ating bansa. No? Pero halimbawa, dumating yung time, magkasalubong kami ni BBM. No? Kakamayan ko yun. Bakit? I respect him as a president, but I didn't respect kung ano yung ginagawa niya. Ano? Pero yung office niya, yung posisyon niya, irerespeto ko yun. Nagets niyo po? Yes. Amen. Hindi po ba? Kaya, ito, binalansin ni Peter eh. Ang sabi niya who are sent by him to punish those who do wrong and commend those who do right. For it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. Kaya anuman ang mga nakikita nating kamalian, kasamaan, pag-pray na lang natin. No? Huwag nating awayin yung mga nasa Facebook na nagpo-post ng against sa, kalabang ka pala ha? Hindi ka pala DDS ha? Babanatan. Hindi pwedeng gano'n. Pag-pray na lang natin, mga kapatid. Honor everyone. Sabi mo sa katabi mo, ino-honor kita. No? Love the brotherhood. Mahal kita. Kanina, nag-I love youhan tayo. I love you ka uli sa 3 taong katapat lahat ng maaabot mo. And fear God. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. And honor the emperor. Mga kapatid, alam nyo yung sinabi ni Peter? Alam nyo sino ang emperor during that time ni Peter? Yung pinaka mabait na si Nero, na ang mga Kristiyano inilalagay sa poste at sinisilaban, ginagawang street lights. No? Ganun si Nero. O kaya naman yung mga Kristiyano pinalalaban sa leon. Napanood niyo po yung Gladiator, yung movie na Gladiator, ganon. Ganon ang ginagawa. Tuwan-tuwa sila nasa Coliseum, magpapatayan, Ganon si Nero, pero anong sabi diyan? Honor the emperor. Hindi po yung ginagawa nila, pero yung position, yun ang i-honor mo. Amen? Disagree politically, but honor unconditionally. Amen? Okay, dito na po tayo. Last na po, sa buhay ni Joseph. Kung paano si Joseph naging matagumpay. Okay, dalihan po natin, Now Joseph had been brought down to Egypt, and Potiphar's an officer of Pharaoh. The captain of the guard, an Egyptian, had brought him from the Ismailites who had brought him down there. Sa palagay niyo po, gusto ni Joseph ang nangyari sa kanya? Gusto ba ni Joseph na mapapunta sa Egypt? Gusto ba ni Joseph na maging alila ni Potiphar? Hindi. Pero the Lord was with Joseph. Yan. The Lord was with Joseph. Gusto ko po pumikit kayo ng 5 segundo at sabihin mo ito at sabihin mo ang pangalan mo. Malakas. The Lord was with. Parang hindi yata. I-Englishin ko pa ba? The Lord was with Ephraim. Bakit? Bakit mahalaga to?
And he became a successful man, and he was in the house of his Egyptian master. Si Joseph ay successful man at siya ngayon ay nasa bahay ng kanyang Egyptian master. His master saw the Lord was with him. Nilagari daw yung master niya. Hindi pala nakita. Akala ko nilagari. No. Nakita nung master niya, alin? Master saw that the Lord was with him. Nakikita ba ng family mo na hindi pa kilala si Lord sa'yo? Nakikita ba ng mga kaklase mo na hindi pa kilala si Lord sa'yo? Nakikita ba ng mga katrabaho mo si Lord sa'yo? Yan si Joseph Ano? Sabi diyan, his master, sino yun? Si Potiphar. Nakita ni Potiphar na ang Diyos ay sumasa kay Joseph. Amen? And that the Lord caused all that he did to succeed in his hand. Amen. Basa pa. So Joseph found favor in his sight. Dahil ang Diyos ay na kay Joseph, nagkaroon siya ng pabor sa kanyang amo. All attended him, and he made him overseer of his house and put him in charge of all that he had. Siya na ngayon ang mayordomo. Mamaya tayo maglaro, Mamaya tayo maglaro. Siya na ngayon ang mayordomo. Imagine ninyo, si Joseph ay siya ang pinakabago sa bahay ni Potiphar, pero siya ngayon ay overseer na at siya ay may favor sa kanyang amo dahil ang Diyos ay nasa kanya. Kung bakit pinagpapala ang employer mo, kung bakit pinagpapala ang business mo, kung bakit pinagpapala ang schools mo, dahil sa'yo, dahil ang Diyos ay sumasayo. Pwede palakpakan natin si Lord? Kahit ayaw at sa gusto mo, pagpapalain ng Diyos ang kinaroroonan mo, dahil ang Diyos ay sumasayo. Amen? Kaya, kahit ang pamilya mo'y pinepersecute ka, kahit ang asawa mo'y ayaw sa iyong sumamang sumimba, kahit ang mga pamilya mo, ang mga magulang mo'y hindi naniniwala sa iyo, binebless pa rin sila dahil ang Diyos ay sumasayo para sa kanila. Amen? Tingnan po natin. From the time that he made him overseer, he in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian house for Joseph's sake. Kaya pinagpapala ng Diyos ang lahat ng kinaroroonan mo dahil sa'yo. Dahil ang Diyos ay sumasayo. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord. Ganyan lang ba ang may bibigay natin kay Lord? Pwede ba mas balakasan pa natin? Amen? Kaya ang mga pamilya mo hindi nagkakasakit, kaya ang pamilya mo hindi na-aksidente, kaya ang pamilya mo ay ligtas dahil sa'yo at ang Diyos ay sumasayo. Amen. The Lord blessed the Egyptian kaaway. For Joseph's sake. For Paulette's sake. For Ariel's sake. Kaya dapat mo maintindihan that you are citizens of heaven and the Lord is with you. Amen. Kaya, business mo, bakit binebless? Kasi, si Lord nasa iyo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, bakit i-bless ang church natin? Kasi si Lord na dito. Amen po ba? The blessing of the Lord was on all that he had in house and field. Noon kasi field, kasi yun ang business nila. Ngayon, mga kapatid,
yung business nila, yung business mo, yung trabaho mo, pagpapalain ni Lord. Hindi lang ikaw, pati yung mga katrabaho mo, pati yung mga amo mo. Bakit? Kasi because of God. Amen. You never represent yourself, you always represent God. Amen. Ano pa? As Jesus followers, we don't run from culture, we influence it. Kahit pa ang nasa palibot mo'y puro mga sanlibutan, nagdodroga, nag-iinom, nagsusugal, dapat ikaw ang maka-impluwensya sa kanila. Ay bakit? Si Brother Orland po, nung kausapin ni Brother Dar ay laseng. Ay bakit naririto ngayon? Na-impluwensyahan. Hindi po ba? Sabi nga niya kahapon, Pastor, nung isang taon, Christmas party nyo, lasing na lasing ako. Hindi na nga ako pakinabang, sabi niya, hindi na nga ako maano ng mga anak ko eh. Ay ngayong Christmas party, iba ka na. Amen. Hindi ka na lasing. Hindi ka rin bangag. Ano? Ano? Busog ka lang, may balot pa. Ano? By the way, mga kapatid, before ko malimutan, meron po tayo konting pag-uusap. Kasi magki-Christmas party. Sino excited sa linggo? Christmas party. Alam niyo po, I expected na maraming pupunta. Kaya lang, yung nakita ko, patawarin niyo ako ha, pero kailangan ko sabihin to eh. Yung nakita ko, yung mga nagpe-pledge ng pagkain, kakaunti pa lang. Ano po? Eh baka sa atin lang ay kulang yun. Kaya mga kapatid, I encourage you. Kasi ang pakakainin mo ay mga may Kristo. Amen. Ano? Kaya I encourage you na tayo po ay kahit konti, magdala po tayo. Ha? Kung talagang hindi mo kaya, kahit kaunti. Kung talagang hindi kaya, kahit wala. Pero yung may capacity to bring large one. Amen. Ang dami. Amen. Okay lang po ba tayo doon? Ha? Okay lang po? Yan. Kaya mga kapatid, make an influence. Aba, ay biro nyo, yung mga bisita dadating, alangan namang hinga natin ng mga bisita. Ay di dadating, ay grabe pala doon sa church na yun kung maghanda. Diba? Kitang-kita mo si Kristo, ang dami nilang dala. Ay paano kung gutom? Naku, kakaunti na. Naku. Tatatlo na ang fried chicken, 5 pa ako sa pila. Eh, di ba? Ay, pero kung nakita mong, sige na, kahit pa marami pa yan, ay bunto ng fried chicken eh. Di ba? Nakikita-gets po natin yon. Our God is not kuripot. Our God is giver. Amen? At tandaan po natin ha, every time that we can give, that's a, opportunity. Hindi po yan burden. Opportunity po yan. Amen po. Amen. Parang wala nang na-amen, Yan. So, I hope na makikita ko mamaya, madami nang magdadala. Yan. Amen. So, as Jesus followers, we are not here to defend freedom of speech. We are here to help people find freedom in Christ. Hindi tayo daldal lang ng daldal. Kung hindi, dalhin natin ang mga tao kay Kristo. Amen. If the world grows darker, let your light shine brighter. Amen po ba? Kung ang mundong ito padilim ng padilim, dapat ikaw nagliliwanag ka. Kasi sabi nga ng Bible, ang ilawan ay hindi inilalagay sa ilalim ng lamesa, kung hindi sa ibabaw para magliwanag. Your decision is personal, but the consequences are communal. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Lahat ng gagawin mong desisyon, majority, hindi lang ikaw ang apektado. Kahit yung mga ginawa mong desisyon noon, most of the time,
apektado ang family mo. Apektado ang church, hindi lang ikaw. Kaya every time that you make a decision, consult the Lord. Ano pa? Kasi yung consequence, hindi lang ikaw ang magsasuffer. At ako, alam ko, marami na sa atin na nangyaring ganyan. Na may mga ginawa tayong desisyon na hindi lang ikaw ang nagsuffer, pati yung family mo at yung mga taong nagmamahal sa'yo. Kaya we need to stand firm in our faith, that we need to understand that we are a citizens of heaven and we are not a citizens here on earth. Dumadaan lang tayo dito. Ambassador lang tayo dito. Amen? Sige po, tayo po tumay lahat. Ayan. Tayo po'y mananalangin. Bibigyan ko ng time to talk to God. We are not yet perfect. Yes. Nakakagawa tayo ng mali. Nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero, kausapin mo ang Diyos ngayon. Sabihin mo sa Kanya, Lord, nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Personally, humingi ka ng tawad sa Panginoon. At ipanalangin mo na sa susunod na taon, malapit na, ay ang magawa mo ay yung kalooban niya, hindi yung gusto mo. Ang magawa mo ay yung kanyang gusto para sa iyo, hindi yung gusto mo para sa sarili mo. Sapagkat kagaya nga ng sinabi ko kanina, in every decision you make, hindi lang ikaw ang apektado doon. Family mo, mga nasasakupan mo. But if your decision ay favor kay Lord, ang sabi ng salita ng Diyos, even the Egyptian's house was blessed because of Joseph. Kaya yung magiging desisyon mo na maglilingkod ka sa Panginoon, susunod ka sa Panginoon, hindi lang ikaw ang pagpapalain, pati yung pamilya mo, pati yung mga nasasakupan mo, next year, ibe-bless ni Lord. Why? Because your decision to made today. Yung gagawin mong desisyon ngayon, yun ang susundan ni Lord sa isang taon para sa buhay. Hallelujah, Jesus. Sakarabas, sikarababas. Yakarabas, sakarabas, sikarababas. Panginoon, akin pong idinadalangin sa iyo ang aking mga kapatid na narito ngayon. Lord, help us to understand that we are a citizens of heaven and we are not a citizen of this world. We're just ambassador of this world, carrying your culture, carrying your language, carrying your name, na dapat yun ang makita sa amin. At hindi ang makita sa amin ay yung mga Babylonian things na nasa aming buhay. Ama, help us to overcome every trials, every temptation, every circumstances na aming kinakaharap. Sa tulong ng iyong Santong Espiritu ay titindig kami sa aming pananampalataya na walang compromise, Panginoon. Kung hindi, faithful and true in your face, in your name, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong gagawin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.